Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, at mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. At sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga bagay na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagkapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa 8 araw na pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ni Jesus, natutunghayan natin ang kanyang iba't ibang kwento ng pagkapakita sa mga kaibigan, sa mga alagad ni Jesus. At ngayon nga, nasaksihan natin at narinig natin ang ikatlong pagkapakita ng Panginoon sa mga alagad. Kahit papaano'y meron na silang idea na si Jesus iyon, na ang Panginoon iyon, na sa pagkakataon na sila'y magbabalik na sa dati nilang gawi, sa kanilang pangingisda, hindi pa rin sila iniwanan ng Panginoong Jesus.
Sa gitna ng kailang panguhuli ng isda, napakitang Panginoon at sila'y binigyan ng utos. Doon ninyo ihulog sa kanang bahagi ng bangka. At pagkatapos nga'y nakahuli sila ng marami. Matapos ang magdamag na paglalambat nila, wala silang nahuli kahit isa. Pero dahil lamang sa salita ni Jesus ang muling nabuhay, napuno ang kailang mga lambat, pero hindi napunit at sila'y nagsalo-salo sa pangpang. Minamahal ko mga kapatid, sa mga kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ba'y kumbinsido na ng Panginoon, ang Jesus Nazareno, ay namatay, nilibing, ngunit muling nabuhay. Pinatunayan niyang siya'y tao, kaya siya namatay sa krus. Pero pinatunayan din niyang siya ang Diyos nang siya'y muling mabuhay. Nung mawala ng laman ang libingan, siya'y nakahulagpos doon sa damit panglibing. Siya ay lumabas ng kusa sa libingan upang buksan ang pintuan ng langit, upang bumalik sa atin, upang sabihing, ako ito. At siya nga ay nakilala ng mga alagad unti-unti. Hindi ganun kadali na siya ay paniwalaan. Hindi ganun kadali na tanggapin na ang namatay nilang guro ay naroon sa kailang harapan at muling nabuhay. Maraming beses nagpakita si Jesus, nagparamdam, nagsalita, nagutos, at siya'y unti-unting tinanggap ng mga alagad. At ang katotohanan ito ang siya nagbigay ng lakas sa mga alagad upang magpatuloy sa kailang misyon. Kaya nga sa unang pagbasa, nung sila ay gumagawa ng misyon ni Jesus sa lupa, sila ay sinisiyasat, sila ay sinusubok ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ano? At kaninong pangalan mo ito ginagawa? Ginagawa nila ito, itong mga mabubuting bagay sa pangalan ng Panginoong muling nabuhay. Hindi ba't ito rin dapat ang ating espiritu matapos nating ipagdiwang ang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Pagkatapos isalaysay sa atin ang iba't ibang istorya ng pagkapakita niya sa mga alagad, hindi pa ba tayo naniniwala? Hindi pa ba tayo kumbinsido ng Panginoon ay buhay? Noon, magpasa hanggang ngayon, maaari siyang magpakita sa atin sa mga sandaling ito. Maaari siyang sumabay sa ating paglalakbay. Maaari siyang umuwi sa ating tahanan. Maaari siyang makausap natin sa iba't ibang mga pamamaraan. Pero buhay ang Diyos. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon ngayon, kung bakit tayo bumabalik sa araw ng linggo sa simbahan. Upang maging saksi, upang patunayan sa buhay natin, sa buhay ko at sa buhay ninyo, ng Jesus Nazareno ay muling nabuhay. Kaya't minamahal ko mga kapatid, wag na wag tayong mahihiya na gumawa ng mabuti. Minsan, ang umahad lang sa atin ay pagkahiya sa pagpapakilala sa Diyos na buhay. Minsan alam naman natin na gusto nating gawin ang mabuting bagay, pero nahihiya tayo. Halimbawa, huwag tayong mahiya na ibigay ang upuan natin sa alam nating higit na nangangailangan. O di kaya huwag tayong mahihiyang magsabi ng sorry kapag meron tayong nasaktan. Huwag tayong mahiya na magbigay kung ano man ang meron sa kamay natin upang iabot sa mga higit na nangangailangan. Minsan, pinapangunahan tayo ng hiya sa pagkakala natin ay hindi tatanggapin ng mundo ang mabuting ginagawa natin. At kung minsan, yun pang sinisiyasat, yung pang gumagawa ng mabuti, ang siya pinagtatawanan ng mundo. Pero ibahin natin, tayo, ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala at nananampalataya na ang kanyang anak na si Jesus ay muling nabuhay. Sana po ang espiritu na muling pagkabuhay ng Panginoon ay maghari at manaig sa atin. Hindi natin ikahihiya. Katulad ng mga unang alagad, kahit na sila subukin at siyasatin, kahit na sila ay litisin pa at pahirapan, hindi nila ikinahiya ang kailang panampalataya kay Kristo Jesus ang Nazareno na muling nabuhay.
Ngayon, sa paanong paraan natin hindi ikahihiya? Sa paanong paraan natin ipapakilala ang Jesus Nazarenong muling nabuhay? Sa paglabas ng dambanang ito, sa pag-uwi ng inyong bahay, sa pakipag-usap ninyo sa inyong mga kaibigan o sa inyong barkada, sa kipagtagpo natin sa iba't ibang mga tao, sa paanong paraan tayo magpapakilala na ako ay Kristiyano ng muling nabuhay na si Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay sa akin. Hindi siya naiwan sa kamatayan. Hindi kailanman ko siya inilibing. Si Jesus ang Nazareno ay muling nabuhay at nabubuhay sa akin. Maaari ba nating sabihin, katulad ng sinabi ni Juan sa ating ebanghelyo, ang Panginoon iyon. Halimbawa, mayroong isang taong gumawa ng mabuti sa iyo. Pwede mo bang sabihin at ipahayag, ang Panginoon iyon? It is the Lord, Dominus est, ang Panginoon iyon sa kanyang katauhan. Sana po, sa pagkilos natin sa mundong ito, sa pagganap natin ng ating misyon, sa pakipag-usap natin sa ating kapwa, sana masambit din nila sa kanilang isip at puso, ang Panginoon iyon. Amen.